Let's talk about the credibility of the House to handle impeachment cases against the President and the Vice President. Sabi nyo, questionable yung ginawa ng Quadcom last time against the Vice President dahil Yes. merong incentives doon sa mga nagtatanong at Yes. binastos, quote-unquote, sabi ninyo, yung Vice President. Ngayon, ano Yes. naman yung credibility ng House ngayon to handle impeachment case against the President, and one of those bases na binabanggit ninyo yung budget. Siya yung... Yes, patapusin niyo po ako. I understand. Ito po yung punto ko rito. No? Anong credibility ng mga congressmen na i-handle ang ganong impeachment case kung ang basihan ay yung flood control scandal na ang target sang katutak ng mga congressmen. Sila yung tinatarget ng Okay. Marcos administration. Anong key nila? Okay. Kasi sila yung target Okay. Oo, tama yung sinasabi mo. Alam mo, kung may hearing, makikita ng mamamayan yung kung ano yung tunay na nangyari, yung tunay na mga pangyayari. Ito ay lalabas sa hearings. So, it's really up to at least, ang tinatrial dito, hindi lang yung presidente, hindi lang yung vice president. Ang trial din dito, yung credibility ng mga nakaupong congressman. At bakit man nangyari yung mga trillion march? Dahil nakita nila yung kalokohan. At kung makikita ng mamamayan na may ginagawang kalokohan dito sa impeachment process na to, tingin ko mag-aalsa uli yung mga mamamayan. Kaya mahalaga na matuto yung mga mamamayan at matututo lang sila kung makikita nilang ginagago talaga sila ng mga namumuno sa kanila. Okay. Kanina binanggit ko sa inyo, I agree, 99.9% doon sa binanggit ninyo. Yung nalalabi, nakatiting, ito yung konteksto nun. No? Alam na lahat, no, for the record, napaka-anti-Marcos ko. I'm never a fan of the Marcoses, especially the current president now. Pero how would you reconcile the fact na yung presidente yung nagbanggit ng flood control scandal dun sa kanyang huling SONA at siya yung nagpasimula nitong investigasyon sa mga sangkot dun sa flood control? Kaya nga sa speech ko sa Kongreso, ang sabi ko, kayo ang nagpasimula, pero dapat sagutin nyo rin. Bakit nyo pinabayaan noong 2023 to almost 300 billion, sinalaula? Hindi kayo kumibo. 2024, sinalaula, hindi kayo kumibo. At balita pa nga, kasabwat pa yung mga miyembro ng kabinete nyo. 2025, ganun din. Hindi kayo kumibo. Sabi ni Congressman Toby Chanco, sinita nyo noong 2024, si Martin Romualdez at si Saldico, sinabi nyo, ilang bahay ba ang kailangan nyo, ilang helicopter ang kailangan nyo. Pero pagdating ng budget approval, pinirmahan nyo pa rin yung budget. So, may underlying reason. And hindi maitatago yan. Kaya kinakailangan. Kasi ako, sa tingin ko, dalawa lang. Ito lang ang aking pananaw. At sana mali ako. Posibleng dahilan. It's either complicity or incompetence. Binanggit ko yung matagal ko na binabanggit yung reason. Mas leaning ako, giving the benefit of the doubt, katangahan, incompetence. And pero I wouldn't rule out yung complicity. Pero I would need more evidence regarding that. Yes, of course. At ako rin. Tama ka, pareho tayo. Pero, kung hindi niya may ipapaliwanag, yung inexcusable gross negligence is also a factor or a basis for filing an impeachment complaint on a violation of betrayal of public trust. Okay. Pero ganun din po yan. No? Pero kung titingnan, alam natin yung impeachment process, both political and legal. Pero pag tinignan natin, kung matanggal ba si President Marcos via impeachment, mas gaganda ba yung sitwasyon pag si Vice President yung nakaupo? Mapapanugot ba yung mga nasa flood control? Kung siya mismo may bahid ng korupsyon? Ang sa akin, pareho naman sila sasalang. At ako, I will be, sabi ko nga, I'll be fair. I'll base my decision on the basis of evidences. Pero hindi po pwede na sabihin natin, pabayaan na nating magnakaw to dahil magnanakaw din naman yung papalit. Parang hindi
hindi ko ma-reconcile na ganyan yung ganyang sitwasyon na pababayaan natin yan. In fact, silang dalawa eh. Silang dalawa may kasalanan nito nangyayari sa ating bayan. Bakit? They run on a platform of unity. Ano nangyari? Hindi lang yun ni away, yun ni nakaw pa. Oh, di ba? So ano si dito? Kong, ingat baka magalit sa inyo yung mga DDS ha. Binabanatan niyo si Sara rin. Ay, matagal ko naman binabanatan. Sabi ko, they are, sana kung para sa bayan yung pinaglalabanan nila. Ang pinaglalabanan nila, political supremacy ng kanilang mga political dynasties. Kung para sa bayan, sana kung mga prinsipyo, policy pinag-aawayan nila, okay lang sa akin yun. Pero pinag-aawayan nila, supremacy, di ba? Ang liwaliwanag noon. Nagalit si BBM kasi hindi mapigilan yung mga paninira sa kanya mga salita ni Digong na bangag. Pagkatapos, sinamantala naman ng mga kamag-anak niya para makaposisyon naman sila. Okay. Ang liwaliwanag naman nun.